Nagkatitigan na lamang silang dalawa nang makita nila ang mahigit 20 katao na naglalakad. Animoy meron silang prosesyon na hindi naman batid ng mag-asawa kung ano ang pinatutungkulan. Nagtanong pa si Mang Telesforo kay Piladya kung anong meron at kung bakit may mga nagpuprosesyon, pero nagkibit balikat lamang ito sa halip na sumagot. Habang nagpapatuloy sa paglalakad ang mga tao, parang patungo sa kanilang direksyon ng bahay nila ang tinatahak ng mga ito. Sa hindi inaasahan, nakaramdam ng takot ang mag-asawa, kaya agad nilang isinara ang kanilang bintana. Inakala nilang sa pamamagitan noon, hindi na sila dadaanan ng mga nagpoporsisyon. Subalit nagulat na lamang ang mag-asawa nang makarinig sila ng mga kantahan tsaka dasalan sa labas ng kanilang bakuran. Noon din ay sinabi niya kay Piladya na tingnan ang langis kung kumukulo. Ibinaling naman kaagad ng lalaki ang kanyang pansin sa 5 anak nila na nakaantabay rin. Walang ano-ano. Nagulat silang 7 nang may tumawag sa kanilang pangalan. Bigla ang tumayo si Hugo at bahagyang binuksan ang bintana dahil sa kanyang pagkakuryoso. Pipigilan pa sana siya ni Mang Telesforo sa kanyang gagawin. Subalit dahil sa pagmamadali nito, ay tuluyan niyang nabuksan ang bintana. Tumambad siya sa mga taong nasa labas ng kanilang bakuran. Tinawag nila si Hugo, tsaka sinabihang sumama sa kanila. Narinig ito ni Mang Telesforo, kaya mariin niyang sinabihan si Hugo na huwag siyang lalabas. Pero nagmatigas si Hugo at binuksan pa ng husto ang bintana. Gawa ng natuon ang pansin ni Mang Telesforo sa bintana, naagaw ng kanyang atensyon ang bote ng langis na ibinigay ng matanda sa kanya. Halos umapaw na ang langis sa bote, dulot ng pagkakakulo nito. Sa kadahilan ng hindi pa rin nasarahan ng bintana, nagmadaling tumayo si Mang Telesforo upang lapitan si Hugo. Pinagalitan niya ito dahil hindi nito sinunod ang kanyang sinabi. Hindi nakaimik pa si Hugo. Mabilis nitong isinara ang bintana. Dulot ng ginawa ni Hugo, mas lalong nanggalaiti ang nasa labas. Tinawag nila ang mga pangalan nila Mang Telesforo. Noong sinambit nila ang pangalan ni Hugo, parang lalo silang nanabik. Paiba-iba ng boses ang mga nagpoporsisyon, kaya naisipan ni Mang Telesforo na sumilip sa siwang sa dingding nila. Marahan siyang umusog. Lumapit siya sa dingding, tsaka walang pagdadalawang isip na sumilip doon. Tuluyang nasagot ang kanyang tanong nang makita niya ang mga nagpoporsisyon. Ang bawat isa sa kanila ay nagpapalit ng anyo habang niyayayang sumama sa kanila si Hugo. Habang nasa ganoong sitwasyon, nagulat silang lahat nang makarinig sila ng malakas na atungal. Mula iyon sa gubat na pinangingilagan ng mga tao. Dahil doon, pinanindigan na sila ng kanilang mga balahibo sa buong katawan. Saad pa ni Mang Telesforo, hindi na biro ang mga nangyayari dahil tuluyan nang nagising ang daghamon at tiyak daw niyang mga sugo nila ang mga nasa labas. Hindi naman nakagalaw ang mga anak niya at asawa, dulot ng winika niya. Kita niya na ang bawat isa sa kanila ay natatakot sa kung anong posibleng mangyari. Biglaang napawika naman ang asawa ni Mang Telesforo habang nakatitig sa kanyang asawa at mga anak. Sinabi niyang kung kinakailangang umalis sila sa nayon nila,
ay aalis sila kaagad. Napatango naman ng lalaki, tsaka muli siyang sumilip sa siwang. Isang malalim na pagbuntong hininga na lamang ang kanyang nagawa noong makita niyang umalis na ang mga nagpuprosisyon. Subalit hindi niya alam kung saan sila tutungo. Naglakas ng loob si Mang Telesforo. Dala ang kanyang itak. Mabilis siyang tumakbo sa labas. Sinubukan niyang tingnan kung saang direksyon patutungo ang mga gumagala. Ngunit pagkalabas niya, hindi na niya nakita pa ang mga ito. Napagpasya ng lalaki na tingnan ang bawat sulok ng kanilang bakuran, kung saan nakasabit ang mga bote ng langis. Labis ang pagtataka niya nang makita niya na patuloy pa rin sa pagkulo ang langis na halos umaapaw na sa bote. Tiyak na tama ang aking hinala. Napakalakas ng kanilang enerhiya. Lumabas sa bakuran nila si Mang Telesforo. Ninais niyang alamin kung tuluyan na bang nakaalis ang mga nagpuprosisyong aswang sa labas ng bakuran nila. Pagkalabas niya, nakaramdam kaagad siya ng kilabot. Kahit na wala na roon ang mga aswang, hindi nawala ang takot sa kanyang sistema. Naisipan pa niyang magtanong-tanong sa kanyang mga kanayon patungkol sa mga nagpuprosisyon. Ninais kasi niyang makasiguro kung ano talaga ang kanilang naranasan at nasaksihan. Binilisan niya ang kanyang paggalaw hanggang sa makalapit siya sa pinakamalapit nilang kapitbahay. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Nagtanong siya patungkol sa nagpuprosisyon, pero napailing na lang ang mga nakatira doon. Ganoon din ang nangyari sa ibang kabahayang tinungo ni Mang Telesforo upang pagtanungan. Iisang bahay na lang ang hindi pa napupuntahan noon ni Mang Telesforo. Ang bahay na nasa pagitan ng baryo nila at ng kabilang nayon. Naisip niyang baka may masagap siyang impormasyon dahil iyon ang bahay na malapit sa karatig nayon nila. Habang iniisip ni Mang Telesforo ang mga ingay na naririnig niya ng mga nagdaang gabi, nakakaramdam siya ng kilabot. Habang naglalakad siya, hindi niya maiwaglit sa kanyang isipan ang patungkol sa narinig niya. Kahit na nag-aalangan siya, nagpatuloy pa rin siya sa kanyang paglalakad. Bibihira kasi niyang makausap ang mga taong nakatira sa nasabing bahay. Habang humahakbang siya, lumalakas ang kabog ng kanyang dibdib. Pero hindi niya matukoy kung anong dahilan ng kanyang kakaibang kilabot. Pagdating niya sa tapat ng nasabing bahay, agad siyang tumawag. Noong makadungaw naman ang matandang lalaki na nakatira doon, nagpa siya nang magtanong si Mang Telesforo. May nakita po ba kayong nagpoprosesyon kanina? Hindi ko alam kung saan sila galing pero parang mga dayo sila. Ani Mang Telesforo. Agad namang nagkunot noon ng matanda at napatanong kung totoo bang prosesyon ng kanyang nakita. Dahil matagal pa nga raw ang Biyernes Santo. Dagdag pa niya, ay wala siyang napansing nagpuprosesyon noong mga araw na yon. Sinabi naman ni Mang Telesforo na may nagprosesyon nga ng nagdaang gabi at may narinig din siyang ingay sa kabilang nayon. Ayon sa kanya, parang may kaguluhan daw sa kabilang baryo at mga taong nanghihingi ng tulong. Kumunot ang noo ng matanda. Umiling siya ng bahagya. Inakma niyang sarahan ng bintana. Muli pang nagtanong si Mang Telesforo kung naniniwala iyon sa daghamon. Pagkatapos niyang magtanong, natigilan ng matanda at nakatitig kay Mang Telesforo ng halos 15 segundo. Agad namang kumunot ang noo ng matanda. Saglit siyang nag-isip. Kalaunan, nagsimula na rin siyang tumugon na kung ang ibig nitong sabihin ay ang sinaunang aswang
Malakas din daw ang paniniwala niya doon. Subalit pinabulaanan niya ang nasabing nilalang sa kanilang bayan at sinabi na baka imahinasyon lang iyon ni Mang Telesforo. Hindi alam ni Mang Telesforo kung paano niya ipaliliwanag ang patungkol sa nasabing aswang. Subalit wala siyang ibang naisip kung hindi yang isiwalat ang mga nangyari at ang mga nalaman niya. Wala siyang naging pakialam kung paniniwalaan siya ng matanda o hindi. Ikiniwento niya na ang nagdaang gabi ay may bumisita sa kanilang bahay at alam niyang base sa pagsasalarawan ng matatanda, iyon daw ang daghamon. Dagdag pa niya, pagdating daw ng umaga, kahit na may araw, may mga taong nagpoprosisyon, pero parang doon lamang sa tapat ng kanilang bakuran. Tinawag pa ang kanilang mga anak. Mabuti na lang at napigilan niya si Hugo na sumama sa kanila. Napako sa kanyang pwesto ang matanda habang nakikinig sa sinasabi ni Mang Telesforo. Lumipas ang ilang sandali. Mabilis siyang umalis sa tapat ng bintana. Dali-dali itong bumaba sa kanyang bahay. Pagkababa ng matanda, agad siyang lumapit kay Mang Telesforo. Tinanong niya ito kung sigurado siya sa sinasabi nito at kung paano niya nalaman na yun nga ay daghamon. Subalit sinabi naman ni Mang Telesforo na hindi siya sigurado. Pero nang mapuntahan daw nila ang pinagbabawal na gubat, ay naulinigan nila ang atungal niyon. Napalunok ng laway ang matanda. Napatitig siya ng mata sa mata kay Mang Telesforo. Tila sinusukat nito kung nagsasabi nga ba siya ng totoo o hindi. Dahil doon, napawi ka ang matanda na kung totoo man ang sinasabi ni Mang Telesforo, ay tiyak daw na nasa panganib silang lahat na malapit sa kagubatan. Sinabi din nila na kailangan nilang maghanda sa posibleng pag-atake ng aswang sa kanila. Ayon pa raw kasi sa mga sabi-sabi, uunahin ng nasabing sinaunang aswang ang kung sino mang nakalapit sa kanila o ng gambala. Hindi nakasagot si Mang Telesforo. Pinanindigan siya ng balahibo sa buong katawan at halos nanigas na ang kanyang mga kalamnan, dulot ng matinding takot. Nag-alangan siyang sabihin sa matanda ang patungkol sa ginawa ng kanyang mga anak. Batid kasi niya na kapag isiniwalat niya yon, tiyak na sila ang sisisihin ng mga tao kung bakit nagising ang daghamon. Napaisip si Mang Telesforo kung ano ang kanilang gagawin. Gayong alam nilang matataranta ang mga tao kapag nalaman nila ang patungkol sa naturang aswang. Bunsod noon, nagpasya siyang ilihim na muna sa iba ang kung anumang nangyayari. Alam niyang sisisihin sila sa oras na malaman ng mga iyon na sila ang dahilan kung bakit muling nagising ang daghamon. Saglit na nag-isip ang matanda sa kung ano man ang kanyang sasabihin. Nagpalinga-linga siya at animoy may hinahanap. Noon din ay sinabi niya kay Mang Telesforo na huwag silang lalabas sa kanilang bahay at kung may tatawag daw, huwag ding magpapadala sa boses nun. Sabi pa niya, ay sila ang lumapit sa gubat. Kaya nagambala raw ang aswang at babalikan sila nito. Tumango sa kanya si Mang Telesforo at sinabing gagawin nito ang kung anumang habilin niya. Nagpasalamat pa siya sa matanda. Sinabi pa nitong uuwi na siya. Bago pa man tuluyang makaalis ang lalaki, nagwika pa sa kanya ang matanda na kapag kailangan nito ng tulong ay huwag siyang mag-alangang lumapit. Sinabi naman ng matanda kay Mang Telesforo na kaunting panahon na lang ang kanyang ilalagi sa mundong ibabaw at handa siyang ibuwis ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng iba. Sinabi pa niya na hindi niya hahayaang mangyari sa mga tao ang nangyari sa kanyang mga lolo at lola
na nagpalaki sa kanya. Magtatanong pa sana ang lalaki patungkol sa sinabi ng matanda. Pero nagsimula nang umakyat sa kanilang bahay ito. Dahil doon, nagpasya na rin siyang umuwi sa kanila. Habang naglalakad, hindi nawala sa isipan ni Mang Telesforo ang kung anumang nangyari. Kinakabahan lalo siya kapag naiisip niyang kaya pala ng mga aswang na kampo ng daghamon ang umatake kahit natirik ang araw. Ang isa pang bagay na ikinababahala niya ay ang ginawa ni Hugo na pagdungaw sa bintana na siyang naging dahilan para makita siya ng mga nagpoprosesyon. Nasa ganoong isipin siya nang biglaan siyang makarinig ng malakas na pag-atungal. Alam niyang gawa iyon ng sinasabi nilang sinaunang aswang. Dahil doon, nabahala siya. Lalo pat nawari niyang hindi sa loob ng gubat nagmumula ang ingay, kung hindi sa mismong tapat ng kanilang bahay. Patakbo na siyang umuwi habang napapadasal na sana'y walang nangyari sa kanyang asawa at mga anak. Noong natatanaw na niya ang kanilang bahay, ganoon na lamang ang gulat niya nang makita ang napakaraming tao sa labas. Animoy may inaabangan ng mga ito sapagkat panay ang tingin nila sa paligid. Walang ano-ano, napansin kaagad ni Mang Telesforo ang isang nilalang na kakaiba kaysa sa mga naroroon. Doon na niya naalala ang nakita niya noong mga nagdaang gabi. Hindi alam ni Mang Telesforo kung ano ang kanyang gagawin. Kaya sa halip na dumiretso sa kanyang paglalakad, lumis siya at nagpasya na sa likuran na dadaan. Habang papalapit siya sa tahanan nila, narinig niya ang pag-atungal ng daghamon. Dinig niya ang angil ng mga naroroon, kaya napagtanto niyang mga aswang din sila. Isang bagay ang ipinagdarasal ni Mang Telesforo ng mga sandaling yon, na sana'y wag kunin ng kanyang pamilya tsaka manatili silang ligtas sa loob ng kanilang bahay. Hindi sigurado ang lalaki kung nakita siya ng mga naroroon sa labas ng kanilang bakuran. Subalit nang makarating siya sa likod bahay nila, dali-dali siyang pumasok at naabutan niya ang kanyang asawa na umiiyak. Samantalang ang mga anak naman nilang binatilyo ay nakaantabay sa kung anumang mangyayari sa paligid. Dahil hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin, nagmatsyag na lamang sila sa labas ng kanilang bakuran upang malaman nila kung ano ang mga hakbang ng mga nasa labas.